Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Huwag niyong hawakan ang pechay ko. Huwag niyong hawakan ang pechay ko. Dapat lang yan sa pechay mo. Mabuti pa yung pechay ni Odette. Sariwa at mabango. Nasadlak sa kahirapan ng baryo Makabanti. Nagdaan kasi sa baryong yun ang napakatinding sakuna. Sinakop kasi ng lahi ng mga aswang ang nasabing lugar. Halos kalahati ng populasyon ng baryong yon ang nalagas. Pinagkakatay ng mga aswang ang mga tao roon. At ang mga natirang buhay ay binihag at ginawang alipin. Kung baga ay nakapila na sila sa kakaharaping kamatayan. Magsisilbing lamang sikmura ang kanilang mainit na karne at mga lamang loob sa mga mababangis na halimaw na sumakop sa baryong yun. Mabuti na lamang at napadpad sa baryong yun si Kikay, isang katutubong babaylan na nagtataglay ng karunungan. Hindi niya kayang lumaban sa mga aswang noong mga panahong yun. Subalit siya ang may kagagawan, kung kaya't nang hina ang mga aswang, na siya namang sinamantala ng mga alipin at mga bihag para pagpapatayin ng mga aswang na sumakop sa baryo ng mga ito. Marami ang nakasaksi sa salamangkang ginawa noon ni Kikay. Umihip lang ito ng bulong sa hangin noong mga panahong yun, at pagkatapos ay bumuhos ang ambon mula sa langit na bumasa sa mga halamang pumapalibot sa baryo Makabanti. Naglabas ng napakabahong amoy ang mga puno't halaman ng baryong yun na nagpahina sa lahat ng aswang. Nawala ng lakas ang mga halimaw na dahilan ng pagkatumba ng mga yun sa lupa. Doon na nagbigay ng hudyat si Kikay para sa mga tao na kumuha ng kahit anong matulis na bagay at itusok sa dibdib ng mga nanghihinang aswang. Ngayon nga ay napakasagana na ng baryo Makabanti. Sagana na sa mga aning gulay at mga malulusog na alagang hayop ang mga naninirahan doon. Ikinakalakal na rin nila ang mga yun sa kapatagan para magkaroon ng mga produkto na kinakailangan nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Si Kikay naman ay nakontentong manirahan sa bukana ng baryo. Katulad ng iba ay nag-alaga rin siya ng mga baboy at manok para sa kanyang ikabubuhay. Sangkatutak rin ng mga tanim niyang pechay sa kanyang bakuran. Araw-araw niya iyong binabasa ng tubig na siya namang nagiging dahilan para umalingasaw sa buong paligid ang napakabahong amoy. Marami ang nagtataka kung bakit patuloy na nagtatanim at nag-aalaga ng pechay si Kikay, gayong hindi niya naman ikinakalakal o ipinagbibili ang mga yun. Kung ano man ang personal na dahilan ni Kikay tungkol sa bagay na yun, ay walang nakakaalam. Wala namang nagrereklamo sa dulot na mabahong amoy ng pechay ni Kikay na palaging basa. Sanay na ang mga taga roon. At isa pa ay si Kikay naman ang dahilan kung bakit natalo nila ang mga aswang na sumakop sa kanilang baryo noon at kumitil ng maraming buhay ng mga taga roon. Hanggang sa dumating sa kanilang baryo
ang isang negosyanteng babae na si Odette. Doon sa baryong iyon, nagtayo ng taniman at manukan. Isa sa mga pananim nito ay mga pechay rin. Isa kasi yun sa mga nagdadala sa kanya ng malaking halaga kapag ikinakalakal niya iyon sa patag. Isang beses ay namasdan niya ang napakaraming tanim na pechay ni Kikay. Napakaganda ng pagkakatubo noon. Kung itsura lang ang pagbabasehan, ay higit na namumukadkad ang pechay ni Kikay kesa sa pechay ni Odette. Ang pinagkaiba nga lang talaga ay napakabaho ng pechay ni Kikay kahit palagi namang nahuhugasan yun. Nag-isip ng gagawin si Odette. Kailangang matanggal ang mga pechay ni Kikay sa baryong yun. Malaking banta kasi iyon para sa negosyo niya. Baka kasi maging karibal niya si Kikay sa hinaharap pagdating sa negosyo. Madali niyang pinuntahan ang pinuno ng baryo para ireklamo ang napakabahong amoy. Agad namang tumalima ang pinuno at tinungo ang bukana ng baryo para kausapin si Kikay. Kikay, meron kasing nagrereklamo sa mga pechay mo. Napakabaho raw. Di ba hindi mo naman ikinakalakal ang mga yan? Bakit hindi mo nalang tanggalin? O di naman kaya ay palitan ng bagong pananim? Paliwanag ng pinuno sa katutubong babaylan na si Kikay. Apo Tamayo, hindi naman tungkol sa mga tanim ko ang punteriya ng negosyanteng yun. Kahit mapatanggal ang mga tanim kong pechay, ay patuloy pa rin gagawa ng usapin ng babaeng yun para pabagsakin naman ang iba kong pinagkukunan ng ikabubuhay. Nangangamba kasi ang babaeng yun na baka maging banta ako sa lumalaking negosyo niya. At isa pa po, Apo Tamayo, baka pagsisihan yung mga taga-baryo kapag nawala ang mga tanim kong pechay. Oo nga at hindi kaaya-aya ang amoy nito. Pero may dahilan kung bakit mabaho ang pechay ko. Ituring mo itong isang babala, Apo Tamayo. Magbibigay ng kapahamakan ng pagsunod sa mga ninanais ng babaeng yun. Magalang nalita niya ng babaylan. Yumuko pa iyon sa harap ng pinuno bilang pagbibigay galang, tsaka tumalikod at pumasok sa kubo nito. Dahil doon ay naging buo ang pasya ng pinuno. Malaki ang utang na loob nila kay Kikay. Hahayaan niyang gawin nito ang mga nais gawin. Total ay hindi naman yun nagbibigay ng kapahamakan sa mga taga-baryo. Dahil doon ay nagnitngit sa galit si Odette. Ang ginawa nito ay nagbigay ng malaking halaga sa ilang mga taga-baryo para sirain ang mga tanim na pechay ni Kikay. Sadyang ang kayang tapalan ng salapi ang alinmang kabutihang nagagawa sa iyo ng isang tao. Nakakabulag ang pera. Tinanggap ng karamihan ng mga taga-baryo ang salaping iniumang sa kanila ng inggiterang negosyante. Tinungo ng mga taga-baryo ang bukana ng baryo kung saan nakatirik ang kubo ni Kikay. Nagsisigawan ng mga yon. Pinapatanggal ang mga tanim na pechay ng babaylan. Ngunit nanindigan ng katutubong babaylan. Hindi pumayag na tanggalin ng kanyang pananim ang kanyang mga tanim na pechay. Subalit sadyang mapusok na ang mga taga-baryo. Ipinagbili na ng mga ito ang dignidad sa salaping ibinayad sa kanila ng inggiterang negosyante. Sabay-sabay ang mga itong lumapit sa mga pechay ni Kikay at sinira ang mga yon. Pinagbubunot at pinagtatapakan. Walang itinirang ni isang nakatanim sa lupa. Huwag niyong hawakan ang pechay ko! Huwag niyong hawakan ang pechay ko!
Dapat lang yan sa pechay mo. Mabuti pa yung pechay ni Odette. Sariwa at mabango. Sabay-sabay pang nagtatawanan ng mga yon habang ginagawa ang kalapastanganan sa mga pechay ni Kikay. Sige, sirain nyo ng lahat. Siraan nyo ng lahat ang bagay na pumuprotekta sa inyo laban sa mga aswang. Sigaw ng katutubong babaylan. Subalit walang ni isa man ang nakinig. Labis na dinamdam ni Kikay ang nangyari. Kinagabihan din ng araw na yon ay nilisan niya ang baryo. Hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang salamangka. Hindi niya na kayang umihip ng bulong sa hangin na magpapabagsak ng malawakang pag-ambon na siyang sisipsipin ng mga puno't halaman na siya namang magdudulot ng napakabahong amoy para mapahina ang mga aswang. Kaya ang tangi niya na lang ginawa ay magtanim ng mga pechay. Araw-araw niya iyong binabasa ng salamangka para magdulot ng mabahong amoy na siyang nagbibigay ng proteksyon sa baryo. Sa halos 10 taon ng kanyang pagtatanim ng pechay ay walang ni alinmang lahi ng aswang ang nagtangkang muling sumakop sa baryong yon. Isang linggo ang nakalipas. Natunton ng pinunong si Apo Tamayo kasama ng 2 tauhan nito ang bagong kubong tinitirhan ni Kikay na malayo sa baryo. Kikay, tulungan mo kami. Ang baryo muling sinalakay at sinakop ng mga aswang. Tulungan mo kami, Kikay.